Hello mga turugsoy at mga turugsay, kumustang lahat? Ako ito, hindi tayo okay kasi medyo may tama tayo sa tagiliran. So, bali hindi natagal ako din nakapag-video dahil nga ako'y tambay sa bahay at wala tayong magawa. Ngayon, yung motor ko hindi siya umaandar. Ito, kaya naisipan ko siyang gawin. Lumakas-lakas na tayo, lumakas-lakas na yung pakiramdam natin. Kailangan magpapawis-pawis. Ito, makita po ninyo yung motor ko, nakababa yung makina sa kanyang chassis. Dahil hindi na naman siya umaandar, ang hatol ko dito ay loss compression na naman siya. Dahil nauubusan na ako ng idea kung bakit lagi siya nag-loss compression, minabuti kong hatulan na rin tong ating head dito. Palitan ko ng buong, ng kanyang, lahat ng laman loob. Bali, ang nagawa ko pala kahapon minaklas ko mag-isa yan sa kanyang chassis. Ngayon, ito, nagawa ko kahapon pero di pa tapos. Yung pagbabal blapping dahil palit ako ng bagong barbula. Tsaka yung kanyang valve guide, pinalitan ko na rin. At tsaka yung kanyang, valve seal. Papalitan din natin ng bago yan. Since nagbabal blapping pa lang ako, hindi ko pa siya kinakabit sa loob. Bali, ito nagawa ko kahapon. Tanggal ko na yung kanyang rocker arm, tsaka yung kanyang camshaft. So, yun ang gawa ko kahapon. Kaya ngayon, tutuloy natin ito pag-bubble blapping nito. Kasi mayroon pa siyang katas na konti pag nilalagyan natin gasolina sa intake tsaka exhaust. Malabas pang gasolina, so ibig sabihin ay hindi pa siya nalalapat. Bale, yun lang ginawa ko kahapon para hindi magulo. Focus muna tayo sa head. Hindi ko pa binubunot yung kanyang block at saka yung kanyang piston. Dahil pag binunot ko, baka sobrang daming nakababang pyesa. Nakababang parts ng motor natin. Dahil nasa loob ako ng bahay gumagawa, makikita po ninyo. Kasi pag sa labas, tirik yung araw, wala akong silungan. Kaya minabuti ko na lang na sa loob ng bahay gumawa. So let's go. Tapping lang muna natin to. Bale, yung lahat na nagawa ko dito, papakita ko na lang mamaya. Dahil di ako napag-intro kahapon. Kaya ito na ngayon. So let's go, samahan nyo ako. Bale, ito na nga. Inuna ko na muna buksan yung ating tappet cover para ma-access natin mamaya yung ating rocker arm at agad-agad ko na itong sinunod yung ating timing cover gamit ang ating 5mm na Allen wrench at pagkatapos kung matanggal yung kanyang tornilyong dalawa ay tinanggal ko na rin yung kanyang timing cover at sinunod ko na tanggalin yung ating tappet cover at check natin kung gumagalaw pa yung ating rocker arm dahil sa pagbabaklas na itong ganito ay kailangan naka-timing muna yung ating makina bago tayo magbaklas. Yan ang number 1 rule sa pag-overhaul ng ating makina kahit sa mga malalaking makina ay na-apply po yan. At sinunod ko na nga dito yung pagbabaklas ng ating head. Sa pagbabaklas naman ng head natin ay gamit ko dito ang socket wrench na 12mm. Palimano-mano lang po tayo lahat dito. Kung meron lang po sana tayong impact wrench, baril-baril lang. Baklas na po agad dyan. Since mano-mano po tayo, kaya sobrang tagal po ng ating trabaho. Pagkatapos natin matanggal yung apat na tornilyo ng ating head, proceed naman po tayo dito sa timing gear. Itong timing gear naman po ay meron po yung 12mm na nut. Kailangan natin tanggalin yan. And since wala tayong impact wrench, ay mano-mano na naman. Bale, ang diskarte ko dito, gamit ko dito ay white tools. Bali, naluwagan ko na kanina yan. Hindi ko lang napakita sa video dahil hirap ako. Sobrang hirap po talaga kapag wala tayong proper tools since mano-mano tayo. Kaya tiyagain na lang natin. At nung matapos mabaklas yung 12mm na nakakapit dun sa ating timing gear, ay sinunod na po dito yung 8mm na nakakapit naman sa ating block at saka sa ating head. And pagkatapos nung natanggal yung dalawang tornilyo na mahaba na yon, ay access naman po natin yung ating timing gear para mabaklas na natin yan. At agad na natin isusunod yung pagtanggal ng ating tensioner. Sa pagtanggal naman ng ating tensioner, gamit lang tayo ng 5mm na Allen wrench. Bali dalawang tornilyo lang tatanggalin natin dyan dahil i-access natin yung ating timing gear kasi naka-tension yan, hindi natin ma-access agad dyan.
At nung matapos nga natin tanggalin yung ating timing gear at timing chain, ito na nga, nabaklas na natin yung ating head. Ito na nga yung tumambad sa atin, yung ating piston ay kulay itim na gawa nga na cross compression na siya. Yung pumapasok na gasolina dyan ay hindi niya na nasusunog na maayos. Ayan, makita ninyo kulay itim na gawa nga na cross compression na. At kita naman natin sa ating head na yung ating exhaust ay kulay kalawang. So ibig sabihin, yung carb natin ay goods. Ang problema lang talaga sa intake. At agad ko nang sinunod dito yung ating head. Bali binaklas ko na yung 5mm dyan na Allen wrench para ma-access po natin yung dalawang pin ng ating rocker arm dahil kailangan nating tanggalin yung pin na yan gamit ang ating DIY tools. Bali ginawa ko lang yung tools na yan gamit lang ang 12mm na nut. Pinelding ko lang yan tapos ginawa kong ganyan para mapukpok ko. Pagtatanggal niya, pukpok lang. Ayan, matatanggal mo na yung pin ng ating rocker arm. Kaya sa mga magdi-DIY dyan, panoorin nyo lang yung ating ginagawa. Sigurado ako na meron kayong matututunan sa video na to. Dahil ako nanonood-nood lang din ako. Sa panonood-nood ko ito na. Bali na i-apply ko na sa sarili ko yung panonood-nood ko sa YouTube lang. And after that, ito na-access na natin yung ating camshaft. Kinek ko yung ating camshaft kung meron bang tama, kung meron bang kamot, wala naman. Pinaikot-ikot ko yung ating bearing dyan. Ayan, okay naman siya, wala naman siyang aligas-gas. So, indication yan siya na goods yung ating camshaft. At ito na, kung makita po ninyo yung ating head dito, yung loob ng head natin ay maputi. Hindi kagaya ng iba, makikita po ninyo pagbaklas pa lang ay kulay itim na. Bali, ang naiiwan na lang dito yung ating valvula, valve seal, valve spring, at saka valve block. Tatanggalin naman natin yung ating valvula gamit yung ating valve remover. Bali, sa pagtatanggal niyan ay pupukpukin mo lang yan ng malakas na ganyan. Bali, lakasan mo lang, bali tatalsik na agad yung ating valve block dyan. Pag tanggal lang ng valve block, ingatan nyo lang na huwag tumalsik kasi pag tumalsik yan mawawala yung valve block na yan. Medyo mahirap hanapin yan. Kung makikita po rin nyo dito, ayan, yung ating intake manifold ay puno na siya ng carbon deposit. At nung matanggal ko na nga yung ating valvula, proceed naman po tayo sa pagtanggal ng ating valve guide. Ayan. Bali, mahaba-habang pukunting yan. Bali, gamit din naman tayo ng valve guide remover at valve guide installer. Sa pagtanggal naman ng ating valve guide, ingat lang po tayo. Mas maganda ko meron tayong martilyo dahil wala akong martilyo rito. Ginagamit ko rito yung aking ratchet. Ayan, sa pagpukpok niyan, mag-ingat lang kayo kasi medyo dumudulas yan. Mapupukpok ninyo inyong kamay. Ako nga ay napakaraming beses tinamaan yung kamay ko yan pero okay lang. Ayan, tapos yung tumama sa kamay ko yun. Pero okay lang. Laban lang para sa ikabubuti at ikaayos ng ating motor. At nang matanggal at napalitan ko na nga yung ating valve guide, ay dito naman po tayo sa pagpapalapat ng ating valvula, valve lapping. Bali, ang gamit ko lang dyan ay hose, lumang hose. Bali, pinapasok ko yung hose dyan sa pinakandulo ng ating valvula para ikot-ikotin para pagpalapat. Bali, sa pagpapalapat kung pala niyan ay ang gamit natin dyan ay yung ating grinding compound. Yan, bali dalawa yan. Isang magaspang at saka isang pino. Bali, ang uunahin natin dyan yung magaspang para mabilis siyang makapaghasa. Tapos pagka medyo nakita niyo na lumapat-lapat na, yung pinong grinding compound naman ang gamitin pang finish. Bali, ito na yung ating ginawa. Leak test tayo. Ayan, kung makikita po ninyo ay tumatagas siya pero konting-konti na lang. So ibig sabihin ay kailangan pa siyang hasain ng konti. Pero mahina na lang yung tagas ng ating gasolina. Sa pag-leak test lalagyan natin ng gasolina yan. So bali bukas na lang natin ulit gagawin yan dahil pagod na. So paano mga trugsoy at mga trugsay? Hanggang dito na lang muna yung ating part 1 ng ating video. Muli, maraming salamat sa mga sumusuporta. Sobrang tagal kong di nakapag-upload ng video. Sana ay suportahan niyo pa rin po yung mga
kalokohang pinagagawa ko sa social media. And that's all for today. Bye-bye. Peace out. I love you all and I miss you all mga Trugsoy at mga Trugsay.